guys, I just want to share with you guys my journey sa MP2 Savings Program. 3 years akong na-reject. Nag-apply ako ng MP2 pero 3 years. Since 2022 ako nag-start mag-try ng MP2 pero lagi akong nare-reject. And now, this 2026 February, na-approve ulit. Pero ang daming ganap kasi. January, nag-try ulit ako pero hindi pa pumasok. So nag-email ako sa Pag-ibig. And I tried to reach them out na gusto ko talaga mag-invest ng savings account sa MP2. May mga information lang pala na kailangan ayusin. And then, yun, tinry kong baguhin yun para lang ma-approve ako sa MP2. So afterwards, siguro mga February 7, na-approve ako. And then nagbigay ako ng 1,000 muna to make it sure na pumasok talaga yung pera. And then, I think after 3 days, pumasok na yung 1,000. Nakita ko na siya sa account ko. So ngayon gusto ko maglagay ng 100,000 kasi mas malaki yung tubo pag mas maaga kang maglagay, di ba? Pero bago ko siya nilagay sa MP2, ang ginawa ko, nilagay ko muna sa Paymaya, from my account. Kasi sa my account, meron akong 15% interest within 15 days. So sayang din yun. So tinapos ko muna yung 15 days na nakatenga yung 100,000 ko. But I have 15% interest. So after 15 days, yun, transfer ko na yung money sa MP2 ko. So yun naman, nilagay ko siya sa MP2. Tapos I think yung interest is 7% and ang pagkakaalam ko, tataas na naman daw siya ng hindi natin alam into 8%. So, kesa sa bangko ko siya ilalagay kasi matindi kasi pag sa bangko, diba, minsan may mga problema. Tapos kinukuha mo agad, mag-withdraw agad, bibigay sa family mo or what. But in this program, sa MP2, maglalagay ka ng pera, makukuha mo lang after 5 years. Yun yung ginawa ko. Pero meron din naman na 1 year pwede mo ma-withdraw and then pwede ka namang mag-apply ulit. Pero in my case, gusto 5 years. Kasi every year tumataas yung pera, lumalaki yung pera kasi sa interest. And then yung interest, pag hindi mo withdraw, magkaka-interest din. So, much better na din yun. Kasi ang plano ko, yung mga sahod ko doon mo na ilalagay para pag-uwi ko. May kukunin ako, diba? Tsaka lahat ng mga investment ko, ng mga income, doon ko nilalagay. So siguro it's a smart move as an OFW na mag-ipon, na mag-invest kaysa waldas ng waldas. I think it's about smart move and how to be wise when it comes to money. Yun lang talaga yung dapat natin gawin na kailangan natin mag-invest habang malakas pa tayo. So good luck sa mga MP2!